Part 9, Emily. Wow, saan mo nakuha ang mga yan? Ani nito sabay harap sa computer nito. Kagad tong nag-type at nag-research. There is no Dr. Michael Sandoval. May kapangalan pero malayo sa sinasabi mo. I told you. Aniya at nalingon siya ni Nitos. Sa bahay ko mismo nakita. Ang alin? Tanong ni Brian. College thesis ni Michael Sandoval. Tugon niya. Nanahimik ang tatlo saka nagkatinginan hanggang sa marinig niya ang pagbuntong hininga ni Nitos. Alright, anong school? Tanong ni Nitos. Bohol State University. Sandaling nanahimik si Nitos at sinubukan na makakalap mula online. Napatingin siya kay Brian pati na kay Dax na parehong tahimik. Tila naghihintay ng sasabihin ni Nitos. It is outdated, sabi ni Nitos matapos sa ilang sandali. Mukhang kailangan gawin to manually. Hindi na kailangan. Sandali nga, ani Brian at lumapit sa kanya. It seems like you did your assignment alone. Bakit di mo na lang sabihin sa amin kung anong nalaman mo? At sa tingin ko, hindi mo rin kailangan ng details. Mukhang sigurado ka na eh. Hindi pa, umismed si Brian. And then what? Dahil hindi pa rin ako sigurado kung talaga siyang si Michael Sandoval. It is still a strong gut feel. Nakita mo naman, hirap tayong hanapin ng kahit anong pwedeng mag-link sa kanya. Paliwanag niya. Pero paano ka nag-end up sa Michael Sandoval na yun? Tanong ni Dax, muli siyang nagbuntong hininga. Aksidente kong narinig nun si Uncle Raul na may kausap sa phone. He did mention Dr. Michael Sandoval. I got curious so I asked Ellie, pero wala siyang kilalang ganong pangalan. A month passed, nung magliligpat na kami ni Ellie na may mga gamit siyang pinalagay sa akin sa storage room. Naisip ko na magkalkal doon. I saw the thesis. Inisip ko na kay Uncle Raul yun dahil sa school year na nakalagay. I was not sure at first pero nang makahanap ako ng article clip doon din sa storage room, lumakas ang kutob ko na siya si Michael Sandoval. Because the article said that Sandoval and Salvador was a partner for a somewhat viral-based experiment under Fire World, and that is, I think, under aid. Then the kidnapping happened. Nung nakatakas ako at nawalang epekto ng drug na itinurok sa akin, nagdesisyon akong wag munang umuwi. I intentionally took out my tracker. I want to stay invisible. Ayoko malaman ng Brainchild kung nasan ako. They will not keep my life. Kailangan kong malaman kung sino talaga si Michael Sandoval. I went to Bohol and I stayed there for months. Nag-apply akong substitute teacher to access inside but unfortunately, I found nothing. Talagang ginawa ni Salvador ang lahat para mawala ang dating identity ni Uncle Raul. That's when I decided to go back kay Emily. And for my return, nagpanggap akong nawala ng alaala which on some part true dahil sa gamot na naiturok sa akin. I said, nagpalaboy-laboy ako sa kalsada for months. Kali na rin ang ginamit ko para magkita kaming muli. Sinundan ko siya nung araw na yon at nagpanggap akong taong grasa. Did some act for her attention, then I'm back. Nakita niyang nagpalitan ng tingin ang tatlo niyang kausap. Isa rin yon sa pinagpasyahan niya. Mas magiging madali ang pagtatago niya kung walang maghahanap sa kanya. Tumingin si Nito sa kanya. Does Rio know about it? Of course, I know it. Anang tinig ng pinag-uusapan nila. Napalingon sila na nakita ang papalapit na si Rio at Naya. Ako ang nagpadala sa kanya sa Bohol para mangalap pa ng ibang details tungkol kay Sandoval. Ako rin nagpo-provide ng lahat ng kailangan niya para sa act niya. What do you got? Nagsalita ba si Galvez? Tanong niya kay Rio. Lumampas naman si Naya sa kanya at nakita, lumapit to sa may bedroom. Tila sinisilip si Emily. Kamusta siya? Tanong ni Naya nang lumingon sa kanya. Baka sa mukha ang pag-aalala. Nagpapahinga. Tugon niya at saka muling nilingon si Rio. As expected, he's not willing to say anything. Ani Rio habang panay ang buntong hininga. Alam ba niya kung nasa ng cellar? Tanong niyang muli. Tumango si Rio. Oo naman, hindi lang niya sinasabi. Let me talk to him. Sabad ni Dax at tumayo. Kaagad namang pumigil si Rio. No, Dax, baka panggigilan mo. He's trained and he can fight you, but definitely, he is not as lethal as you, so just relax. We don't need your expertise on this one. Ani Rio na tila biglang nataranta. Muling nagbuga ng hangin si Rio. Okay, team, we need to plan our next step. Isang bagay pa lang ang nasisiguro natin. Narito ang cellar. Based from what we gathered, it was carefully transported through cargo. Di lang natin alam kung saan dinala at kung sinong tumanggap. Nitos?
Yes, boss? Mabilis na tugon ni Nitos at muli humarap sa workstation nito. Lumapit naman si Rio. Wow! I need you to trace all shipments made coming from Macau 2 to 3 days ago. Madami yun. Ani Nitos habang panay ang pindot. You can do it. Sagot muli ni Rio at muling humarap sa kanilang tatlo. We need to step up. Ngayong alam na ni Emily ang tungkol sa atin, kailangan na natin makaharap ang Cellar. We alarmed Brainchild by killing one of their keeper at pinainit pa natin ang ulo ni Wesley dahil sa ginawa natin sa assault team. We are clearly on grinding here. Rio, di na natuloy ni Neb ang sasabihin dahil sa biglang tumunog ang cellphone niya. Kinapa niyang aparato at tiningnan. Si Mayton ang tumatawag. Hello? Hi Neb, kumusta? Ani Mayton sa kabilang linya. Okay naman, napatawag ka. Aniya at bahagyang lumayo sa mga kasama. Yeah, kasi tinawagan ko si Ellie pero nagre-ring lang ang phone niya. I'm sorry sa istorbo, I know you're on vacation. May kailangan lang sana akong itanong sa kanya. Paliwanag ni Mayton. Mabilis na nag-isip si Neb. Wala pang nalalaman ang mga almogera sa totoong nangyari sa kanila at wala dapat malaman si Mayton. Naiwan niya sa suite ang phone niya. Nag-iikot kasi kami eh. Pagdadahilan niya sabay tingin sa natutulog na si Emily. Ganun ba? Okay, I'll just call her later. Enjoy your moment. Bye! Ani Mayton at nawala na ito sa linya. You need to go home. Ani Brian sa kanya habang binabalik niya ang cellphone sa pantalon niya. Di naman niya to sinagot bagkos lumapit sa mesa kung saan naroon ang files niya tungkol sa Brainchild. Kuya, tawag sa kanya ni Naya. Tama si Brian, I'm sure. Mag-i-insist si Ellie na bumalik sa bahay kapag nagising siya. It's not safe. Kapag lumabas siya sa building na to, sigurado ko, hindi na siya bubuhay ni Arkin. Aniya sabay tingin kay Rio. Nasa tinging iyon ang paninisi kung bakit di pa siya nito hinayaang patusin ang buhay ni Arkin. Rio! Mabilis siyang napalingon. Nakita ang kanyang asawa na nakatayo na at nakaharap na sa kanila. Ngunit hindi ito sa kanya nakatingin. Kay Rio. Hindi rin siya ang tinawag nito. Si Rio. Nanghihina ngunit may talim ang mga salita ni Emily na tumagos sa kanya dahil sa tahasang pambabaliwala sa kanya ng asawa. I'll take you home. Ani Naya sabay lapit kay Ellie. At wala na siyang nagawa nang walang salitang tumalikod si Ellie nang di man lang nagtapon ng tingin sa kanya. Ellie? Tawag sa kanya ni Naya nang ihimpil nito ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Nasa passenger seat at tahimik siya buong biyahe nila. Di niya magawang kausapin si Naya dahil pakiramdam niya. Bubuhos ang luha niya oras na magsalita siya. Naiintindihan kong galit ka. I know what you have just learned was not easy to swallow. I'm sorry if these things happened. Kailangan ka lang namin protektahan. Narinig niyang sabi ni Naya na tila sa basag na tinig. Napapikit siya sa biglang paninikip ng dibdib. Nasaan ang gamit ko? Hindi hinaharap si Naya niyang tanong. Magdududang pamilya ko kung wala ang gamit ko. Kaya ko ipaliwanag ang pag-uwi ko na mag-isa, pero hindi ko na kayang dahilanan ng pagkawala ng mga gamit ko. Nasa compartment, walang nagalaw doon. Inayos na ni Kuya yon? Sagot ni Naya. Pagkarinig nun, binuksan na niya ang pinto at takmang bababa siya nang pigilan siya ni Naya. Hinawakan nito ang braso niya. Mission Emily was my first. Hindi ba ako agent ng society na magkakilala tayo at maging magkaibigan? Pero cover identity ko na si Naya Marie Viera. I'm Diana Viero. Bagkos sa narinig. Dahan-dahan ngunit gulat na gulat siyang lumingon kay Naya. Kasabay ng unti-unting pamumuo ng luha. Kapatid ko si Kuya Neb, Ellie. Saad pa nito habang titig na titig siya. Alam ko, nakakagulat. To think na wala ka namang nakikitang resemblance namin. That is because we're not blood related. Pero pinalaki kami bilang magkapatid. Pakiramdam ni Ellie lumulutang siya. Tila nais niyang hawakan ang lahat ng nasa paligid niya. Ngunit tila naman lumalayo yun lahat sa kanya. Tila tinutulak siya palayo sa bawat segundo na gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Na sa tuwing gugustuhin niyang yun ang katotohanang hinahanap niya at muling magbubukas sa isang pinto na lalong magpapahirap sa kanya ng tanggapin ang lahat. Puro ilusyon, puro kasinungalingan. Kahit ano pang sabihin mo, kahit paano mo pa sabihin Naya, Danaya, Diana or kung sino ka man, iisa lang pinupuntahan ng lahat ng to. Nagsinungaling ka.
Kayo. Di na napigilan ni Emily ang sarili. Humigpit ang hawak ni Naya sa kanya. Nung nalaman kong ikaw ang mission, Emily, tumanggi ako. I even begged Kuya to reassign me pero wala kaming nagawa. Later on, nalaman ko na lang planted ang pagkakakilala natin. They sent me to the same school as yours at gumawa sila ng paraan para magkakilala tayo. Remember, sa gym, when some bitches put a gum on my PE uniform at ikaw ang nagkataong naroon. Tinulungan mo ako kasi inis ka rin sa mga bully na yon. It was society, Ellie. Sinusubaybayan ka nila bago pa mabuo ang misyon ko. Padabog na inalis ni Emily ang kamay ni Naya sa kanya. Ngayon, pinagsisisihan ko ng tinulungan pa kita. I just brought a liar brat on my life. You can't imagine how miserable I am right now. Naya or Diana, wala akong pakaalam. You people just controlled my life. At ngayon, gusto mong pagkatiwalaan ko pa kayo? How dare you? I can take your anger, Ellie. Naiintindihan kita. Pero sana wag mong kamuhian si Kuya. Please, Ellie. Mahal na mahal ka niya at gagawin niya lahat para iligtas ka. Kahit buhay niya, ibibigay niya para sa'yo. Hindi biro ang ginawa niya at iisa lang ang dahilan niya sa lahat ng to, Ellie. He so damn much loves you. He wants to stay alive to protect you and be with you at handa rin siyang pumatay. Kahit sino, wag ka lang masaktan. Tila puno ng pakikiusap, nasabi ni Naya sa kanya. Hindi ko hiningi sa inyo na gawin lahat ng to. At pakisabi sa kanya, hindi ako nagmahal ng manloloko. Nagmamatigas niyang tugon, sabay labas ng sasakyan. Ngunit sumunod sa kanya si Naya. Ihahatid kita sa loob. Anito, ngunit galit niyang hinarap ang kanyang kaibigan. Hindi na. Nakauwi na ako kaya pwede mo na akong iwan. Salamat na lang. Puno siya ng pagtataray. I have an order, Ellie. I have to keep you safe. Pamimilit ni Naya. Napaismid siya. I said leave me alone. Hanggang dito ba naman sa bahay ko, susundan ako ng mga kagaya mo. Pwede ba? Give me my space. Ellie, get down. Nagulat na lang sila pareho nang biglang may bumaril sa kanila. Muntik nang tamaan si Naya. Mabilis naman nakakilos ang kaibigan niya at niyakap siya. Nitos, we're attacked. Visuals. Pasigaw na sabi ni Naya habang nakakabli sila sa gilid ng kotse. Naya! Sigaw niya. Binalot na naman siya ng takot. Ngunit abala si Naya sa pakikipagpalitan ng putok sa kung sino mang namamaril sa kanila. Nakita naman niyang bumuka sa isang bahagi na malaking gate at mula sa loob lumabas ang mga bodyguard ni Uncle Raul. Tumulong ang mga to sa pagpapaputok. Ma'am! Tawag sa kanya na isa sa bodyguard. Go, Ellie! Utos naman ni Naya. Nakatakip ang mga kamay sa ulo siya na tumakbo papasok ng gate. Sumunod si Naya sa kanya at nakikipagbarilan pa rin to. At nang maisara ang gate, kaagad silang pumasok sa loob ng bahay habang ang mga tauhan nakikipagbaliran pa rin. We're good. Nasa loob na kami ng bahay? Ani Naya. Alam niyang sinanitos ang kausap. Napalingon siya sa kaibigan. You okay? Wala bang masakit sa'yo? Umiiling lang siya bilang tugon. Yes, kuya? Patuloy ang pakikipag-usap ni Naya. Kaagad niyang naramdaman na sinebang kausap ni Naya. Tumingin naman to sa kanya. Gusto kang kausapin ni kuya. Ayoko. Paiwas niyang sagot na akmang ilalagay sa kanya ni Naya ang earpiece nito. Tinalikuran niya ang kaibigan at sa pagtalikod na yon, nakita niya si Uncle Raul. What the hell was that noise? Puno ng taranta at pag-aalalang taylong natiyuhin sa kanya. Aniya habang nag-iisip ng idadahilan. Bad guys. Nagkatinginan sila ni Naya, nakaagad niyang napansing na itago na nito ang hawak na barel. I heard gunshots. Is that the security? Sino mga yon? Are you okay? Sunod-sunod ang mga tanong na Uncle Raul. Lumapit pa ito sa kanya. Okay lang ako. Kakausapin ko si Rod. Sabi ni Uncle Raul, tukoy ang head security nila. Naiwan sila sa sala. Walang dudang ang society ang sumalakay sa atin. Sabi niya sa kanya. How sure are you? Tanong niya. Brainchild does not want you dead. Pinoprotektahan ka pa nga nila. Napabuntong hininga siya. Hindi naman ako aware na isang buong organisasyon pala. Gusto akong patayan at ang isa naman gusto akong buhay. San kayo doon? Tumingin si Naya sa kanya. We want you safe. Hindi porke gusto ng green child na buhay ka, mabuti ang dahilan nila at alam mo yan. Alam mo, naninibago ko sa'yo. Di napigilan ang sariling sabi niya habang nakatingin sa kaibigan.
Ellie, nothing has changed. I'm still Naya, your best friend. Mananatili akong kaibigan mo hanggang sa huling hininga ko. Umangat ang isa niyang kilay na tila ibig sabihin wala siyang pakialam. Niloko niyo pa rin ako? Nag-iwas ng tingin kay Naya. Ginala ang mga mata sa buong kabahayan. Tsaka, sumaisip ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at kung bakit at paano siya napasok sa nakakagulantang nakatotohanan tungkol sa pagkatao niya. Wala pang 24 oras, nagbagong bigla ang buhay niya. Tila tinanggal ang bihis ng buhay niya upang ihalantad sa kanya ang katotohanang siya mismo ang nagtanong at naghanap. Ang gusto lamang niya ay makasamang muli ang kanyang asawa, ang magkaroon ng masaya at nagmamahalang pamilya, tulad din ng pamilyang nag-alaga at nagmahal sa kanya. Hindi niya hiniling ganoong gulat sa buhay niya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon bigla ang nangyari sa kanya, sa kanilang mag-asawa. Habang nililibot ang paningin sa buong kabahayan, bigla siyang nauwi sa pagtataka. Anong oras na? Naitanong niya sa kaibigan. 2 p.m. Kunot ang noon na tugon ni Naya. Lalo nagsalubong ang mga kiling ni Emily. Alanganing oras. Bakit nasa bahay si Uncle Raul? Sa pagkakatanda niya, nabanggit ni Mayton na operation sa araw na yon ang tiyuhin niya. Sinabi yon ni Mayton sa kanya bago sila umalis ni Neb patungong Bicol. Isa pa ang security. Nandaman niya napansing na dagdagan ang bilang ng tauhan ng Uncle Raul niya. 3 lamang ang alam niyang kinuha nila, 1 guard at 2 bodyguard. Si Roday ang madalas, kami ni Uncle Raul, at isa naman kay Auntie Dayan nagre-report. Ngunit bakit bigla naroon din ang naturang tao? Yan pa ang nagbukas ng gate kanina. Anong iniisip mo? Tanong ni Naya, marahil napansin ang pananahimik niya. Wala kaming ganito kadaming security sa bahay, Naya. At dapat wala din ngayon dito si Uncle. May scheduled operation siya. Saan niya? Kuya? Banggit ni Naya at sandaling nanahimik ng ilang sandali. We need to ID the Almaguer security nitos. Muli siyang hinarap ng kaibigan. Anong pangalan ng bodyguard ni Uncle? Rodwin Tan, Crossmine Security Agency. Sagot niya na inulit ni Naya, marahil ibinibigay kay Nitos. Nakaramdam ng kaba si Emily na makita ang reaksyon ni Naya habang tila nakikinig. Alam niyang may sinasabi si Nitos o si Rio o si Neb. Ayaw niyang pansinin ang sarili ngunit base sa mga pangyayari sa mga nagdaang oras ng araw niya. Madali na sa kanyang pagdudahan lahat ng bagay na makita at marinig. Hanggang lumapit bigla si Naya sa kanya at muli hagipin ang braso niya. We need to move. Ha? Bakit? Umatake na naman ang takot niya. Mukhang mapapasubo na naman sila sa laban. Nasa entrance ang mga guard at ang uncle mo. Where's the back door? Ani Naya. Sa kitchen, sagot niya. Tara. Anito at hininan na siya patungo sa kusina kung saan may daan patungo sa laundry area niya. Nandun din ang maid's quarter. Pareho silang napalingon ni Naya nang biglang may sumulpot na lalaki mula sa dining area. Nakasuot to na itim na jacket pati na ang pantalon. Malaki ang pangangatawan nito, tila katulad ng kay Dax. Lalo siyang kinabahan na maglabas ng baril ang lalaki. Takbo! Sigaw ni Naya at nagpaputok na ang lalaki. Kumaripas sila ng takbo patungo sa likod ng bahay. Hide, Ellie! Mabilis kumilos si Emily at nagkuble sa likod ng malalaki nilang steel drum na pinag-iimbakan ng tubig sa paglalaba. Naroon din ang heavy-duty washing machine nila. Naya! Tawag niya. Ngunit di na siya sinagot ng kaibigan dahil nakipagpalitan na to ng putok sa kalaban hanggang sa lumapit to sa kanya. We're out of bullet. Mauna ka na, Ellie. Kailangan mo makalayo dito. Hindi ka nila pwedeng makuha. Magpapadala ng reinforcement si Nitos. Hindi kasi makakasunod si na kuya. Inatake na ng society yung headquarter. Nagmamadaling sabi sa kanya. Ano? Diyos ko, pero sino sila? Si Uncle. Ano bang nangyayari, Naya? Natataranta niyang tanong. Napuno siya ng pag-aalala para kay Neb. Brainchild, I suppose. I think Uncle Raul is with them, sagot ni Naya. I'm sorry, Bess. Medyo masakit. Pero kailangan kong gawin to. Ano? Ouch! Wala siyang nagawa kundi dumaing nang biglang idikit ni Naya ang tila maliit na baril sa braso niya at iputok iyon. Tumunog yon at ang kasunod, tila may pumasok sa loob ng braso niya. It's a tracker. Binili ni Kuya bago tayo umalis.
Paliwanag nito sabay takip ng panyo sa parteng tinurukan nito. Bahagyang masakit ang braso niya, tila namamanhid. Medyo mamamanhid ang braso mo na parang may anesthesia pero sandali lang naman, sabi pa ni Naya. May sasabihin sana siya ngunit bigla may mga kalaban ang sumulpot kaya't napilitang makipaglaban si Naya. Naya! Sigaw niya habang buong takot, pinapanood ang kanyang kaibigan na makipaglaban sa mga lalaking malalaki ang katawan. Tila walang balak buhayin si Naya. Apat ang sabay-sabay na kumakalaban kay Naya at di niya maiwasang hangaan ng kaibigan sa galing nito. At mabilis nitong napatumba ang tatlo at natira ang pinakamalaki sa mga lalaki na may pinaka nakakatakot na itsura. Oh my, Naya! Muli siyang napasigaw dahil sa pag-aalala na makitang binuhat si Naya ng lalaki. Inihagis. Halos lumipad si Naya kaya nasira ang sampayan nila at kasamang kumalat ang mga damit. Tama na! Naiiyak niyang sigaw at kumilos patungo sa lalaki. Ellie, no! Ganteng sigaw ni Naya nang makatayo at muling sinugod ang lalaki. Muling nagpalitan ng suntok at sipa ang mga to. Nahihirapan na si Naya. May mga sugat na rin ang mukha at katawan nito. Kailangan niyang tuluyan si Naya? Natatarantaman, iginala ni Naya ang kanyang paningin upang maghanap ng magagamit. Nakita niya ang garden tools. Kinuha niya ang palat kahit namamanhid ang kanyang braso at mabilis tumakbo palapit sa lalaking sakal-sakal si Naya. Pinaghahampas niya ang lalaki sa ulo. Napaungol ang lalaki sa sakit kaya nabitawan ito si Naya. Mabilis naman nakabawi ang kaibigan niya at inundayan ng suntok ang kalaban. Ngunit sadyang matibay ang lalaki kaya nagawa pa nitong humarap sa kanya. Inagaw naman ni Naya ang pala sa kanya, hinampas ang mukha ng lalaki. Halos umikot na patalikod ang mukha ng lalaki sa lakas ng hampas ni Naya, ngunit nagawa pa rin itong ibalik ang mukha nito sa harap. Damn it! Ani Naya at muli, iniumang ang pala ngunit napigilan ng kalaban ang braso ni Naya. Nagagawa ng mga to hanggang makuha ng kalaban ng pala at magawang hampasin si Naya. Napatumba sa sahig si Naya. She knew she was badly hurt. Naya! Dinilohan niya ang kaibigan at nahintakutan siya na makitang susugurin siya ng kalaban. He was about to attack her too. No! Huwag mo siyang sasaktan! Sigaw na isang tinig at nahinto sa ere ang kamay ng lalaki. Napalingon sila, nakita si Uncle Raul. Kasama nito si Rod at isa pang lalaki. Stop it! Hindi pwedeng masaktan ang pamangkin ko. Please, wag! Narinig niyang sabi pa ni Uncle Raul habang siya'y abalang tinutulungan si Naya na makatayo. But Naya was too weak to move, hanggang sa mapansin niyang dumudugo ang tagiliran nito. Naya, may sugat ka. Nanginig si Emily, nilingon niya si Uncle Raul. Kailangang madala si Naya sa ospital? I'm fine, hirap na sagot ni Naya. Lumapit si Rod sa kanila. Ang buong akala niya si Naya ang kukunin nito, ngunit siya ang inila nito palayo kay Naya. Ellie? Pilit pinalalakas ni Naya ang sarili. Kinuha naman na isa pang lalaki si Naya, ngunit walang pag-iingat. Pinaluhod ng lalaki si Naya. Dahan-dahan, ano ba? Namumuo ang luha at galit na sinita niya ang lalaki. Uncle, si Naya. Ngunit walang sagot mula kay Uncle Raul. Nakatingin lamang to sa kanya na tila wala ring magawa sa nakikita. Nagpumigla siya mula kay Rod. Nilapitan niya ang kanyang tiyuhin. Uncle, anong nangyayari? Naiiyak at nanginginig niyang tanong. Sino sila? Anong kailangan nila sa atin? She was her uncle's face, went, hesitating, yet seemed like scared. Ramdam niya natatakot din to. Makatauhan sila ng daddy mo? Daddy ko? Patawarin mo ko, Ellie, kung inilihim ko sa iyong totoo. Kailangan kong gawin to para sa kapakanan ng pamilya natin. Our lives will be in danger if I will not follow your father's order. Uncle, makinig ka. Hawak nilang auntie mo at sina Mayton. Please, Ellie, kailangan mabuhay ng pamilya ko. Litong-lito at gulat na gulat si Emily habang tinitingnan ang namumutlang mukha ng kanyang tiyuhin. Namumula rin ang mga mata nito na nagbabadya ng pagluha. Nasa matinding takot din sa Uncle Raul tulad niya. Ano bang totoo, Uncle? Napaigtad si Emily at tina na ituloy ang mga sasabihin nang marinig ang putok ng baril. Napalingon siya at ganoon na lamang ang panginginig ng kanyang kalamnan na makitang wala ng buhay na si Naya. Duguan ang parting ulo nito.
Naya! Walang kasing lakas niyang sigaw, habang niyakap siya ni Uncle Raul dahil susugurin niya si Ron. No, Naya. No! Walang pagsidla ng galit na nararamdaman niya. It was too late for her. Her best friend died protecting her.